Sa karamihan ng mga kaso, ang tahanan ang lugar kung saan inaasahan nating ligtas ang isang bata. Ngunit paano kung ang mga taong dapat na nagpoprotekta sa kanya ang siya ring naging sentro ng isang nakakagulat na investigasyon? Sa Japan, isang kaso ang gumulat sa buong bansa nang ang mga magulang mismo ang masangkot sa mga paratang na may kinalaman sa sinapit ng kanilang anak. Habang unti-unting lumalabas ang mga detalye, mas maraming tanong ang nabuo kaysa sa mga sagot. Ano nga ba ang totoong nangyari sa likod ng mga saradong pinto ng pamilyang ito at paano nauwi ang isang ordinaryong tahanan sa isa sa mga pinakakontrobersyal na kaso sa bansa? Noong 2016, isang makasaysayang legal na drama ang muling bumukas sa Osaka, Japan. Isang kaso ng pagpatay na nangyari 21 taon na ang nakalipas ay muling nilitis at nauwi ito sa pagbasura ng hatol. Isang pambihirang pangyayari ito sa Japan na isang bansang bihirang bumaligtad ng desisyon ng korte. Sa katunayan, ang tsansa na mapawalang sala sa Japan ay halos 0.1 lamang. Pero matapos ang isang mahabang retrial, 2 akusado ang idineklarang inosente at pinalaya matapos ang 7,352 na araw, katumbas ng 21 taon sa kulungan. Sila ay sina Kieko Aoki at Park Yung-ho, 50 taong gulang at isang second-generation Korean-Japanese. Sila nga ba ay tunay na biktima ng maling hustisya? Balikan muna natin ang nangyari noong ika-22 ng Hulyo 1995. Isang sunog ang sumiklab sa isang 2-story na bahay sa Osaka. Nagsimula ito sa garahe at mabilis na kumalat sa buong bahay. Ang tao sa loob ng bahay noon ay si Kieko Aoki, 31 taong gulang, ang kanyang partner na si Park, 29 na taong gulang at ang 2 anak ni Aoki mula sa naunang kasal. Nang magsimula ang sunog, nataranta ang magpartner at agad na lumabas pero may isang hindi nakalabas. Si Megumi, ang 11 taong gulang na anak ni Aoki na naliligo sa banyo sa oras na iyon. Ang banyo ay katabi lang ng garahe kung saan nagsimula ang apoy. Nang mapagtanto ito ni Aoki, sinubukan niyang balikan si Megumi pero napakainit na ng apoy at hindi na siya nakapasok. Dumating ang mga bombero at tuluyang naapula ang apoy pero huli na ang lahat. Natagpuan si Megumi na wala ng buhay sa banyo. Labis ang pagdadalamhati ni Aoki na hindi niya mailigtas ang sariling anak. Dahil dito, nagsagawa ng investigasyon ng pulisya upang alamin kung paano nagsimula ang sunog. 2 buwan matapos ang insidente, noong Setyembre 1995, 2 investigador ang bumisita sa bahay ni Aoki. Sa kabila ng matinding kalungkutan at guilt na pinagdadaanan niya, isang nakakagulat na revelasyon ang ibinahagi sa kanya. Ayon sa mga pulis, hindi ito simpleng aksidente kundi sinadya. Isa itong kaso ng arson at ang mga pangunahing sospek ay walang iba kundi si Aoki at ang kanyang partner na si Park. Ayon sa mga pulis, may insurance policy daw si Aoki para sa kanyang anak na nagkakahalaga ng 10 million yen. Idiniin ng mga investigador na ito raw ang kanyang motibo sa pagsunog. Idinagdag pa nila na ilang buwan bago ang insidente, pumirma si Aoki ng kontrata para bumili ng bahay na nagkakahalaga ng mahigit 300 million won. Ngunit parehong may utang sina Aoki at Park na lumalampas sa 10 million won at hindi na sila makakuha pa ng karagdagang loan. Dahil dito, naniwala ang mga pulis na sinadya nilang patayin si Megumi para makakuha ng insurance at gamitin ito sa down payment ng bagong bahay. Mariin namang itinanggi ni na Aoki at Park ang akusasyon at ayon sa kanila, wala silang kasalanan at nasasaktan silang mapagbintangan sa ganoong paraan. Pero ilang araw lang ang lumipas. Lumabas sa mga ulat na umamin umano ang 2 matapos ang matinding investigasyon. Ayon sa sinabing confession, noong araw ng sunog, ginamit daw ni Park ang isang pump para kunin ng halos 2 galon ng gasolina mula sa tangke ng kanilang sasakyan. Ipinahid daw ito sa paligid ng garahe at pagkatapos ay sinindihan.
Mabilis naman na kumalat ang apoy, lalo na sa bahagi kung saan naliligo si Megumi. Lumabas daw sila kasama ang anak na lalaki, pero naiwan si Megumi sa loob. May nakita rin daw na gasolina sa damit ni Park na tumutugma sa kanilang kwento. Pero sa paglilitis, biglang umatras ang dalawa at muling iginiit ang kanilang pagiging inosente. Iginiit nila na hindi totoo ang mga paratang at na pinalabas lamang iyon ng pulisya. Ayon sa kanila, tinuruan umano sila kung ano ang dapat nilang sabihin. Ayon kay Aoki, isinulat lamang daw niya ang mga sinabi ng mga pulis. Pinagdudahan na rin ang sinasabing motibo. Ipinakita ng defense team ang household ledger ni Aoki, isang detalyadong talaan ng kanyang kita, gastos at mga bayarin. Ayon sa kanila, mahirap paniwalaan ng isang tao na ganoon kaorganisado pagdating sa pera ay papatay sa sarili niyang anak para lamang sa paunang bayad ng isang bahay. Lalo na't ang pinagsamang buwanang kita nila ay umaabot sa halos 600,000 yen, halagang sapat upang mabayaran ang kanilang mga utang. Isa rin sa mga pangunahing issue ang paraan ng krimen na inilahad ng pulisya. Ayon sa kanilang bersyon, gumamit si Park ng pump upang makakuha ng gasolina. Ngunit hindi kailanman natagpuan ang naturang pump, gayon din ang lighter na sinasabing ginamit sa pagsindi ng apoy. Bukod dito ay nakasaad sa confession ni Park na sinindihan niya ang gasolina gamit ang posporo at unti-unting lumaki ang apoy. Gayunman, iginiit ng defense team na hindi ito tugma sa aktwal na nangyayari kapag nasindihan ang gasolina. Upang mapatunayan ito, nagsagawa sila ng eksperimento kung saan ibinuhos nila ang 2 galon ng gasolina sa loob ng isang saradong garahe at pagkatapos ay sinindihan ito. Sa halip na dahan-dahang lumaki ang apoy, agad itong sumabog. Dahil dito, sinabi ng depensa na kung totoo ang kwento ni Park, dapat ay nagtamo rin siya ng mga paso o iba pang sugat. Ngunit wala siyang anumang pinsala, kaya para sa kanila, malinaw na hindi umaayon ang kanyang confession sa mga ebidensya at sa totoong nangyari sa lugar ng insidente. Kasabay nito, naglatag ang defense ng isang bagong teorya. Posible umano na aksidente lamang ang naging sanhi ng sunog. Malapit sa garahe ang banyo at sa gilid ng pader nito ay may Forogama, isang tradisyonal na Japanese water heater. Ayon sa kanilang paliwanag, maaaring may tumagas na gasolina mula sa sasakyan at naipon sa sahig ng garahe. Pagkatapos, habang naliligo si Megumi at ginamit ang Forogama upang magpainit ng tubig, maaaring nasindihan nito ang naipong gasolina at naging sanhi ng sunog. Isang trahedyang aksidente sa halip na isang planadong krimen. Upang suportahan ang teoryang ito, sinuri ng defense ang 4 na sasakyang kapareho ng modelong pagmamay-ari ng magpartner. Lumabas sa kanilang pagsusuri na lahat ng ito ay may tagas ng gasolina, bagay na lalo pang nagpatibay sa kanilang posisyon at nagbigay ng dagdag na bigat sa kanilang argumento. Noong 2016, inilabas ng hukom ang hatol at napawalang sala ang dalawa batay sa prinsipyo ng reasonable doubt dahil hindi napatunayan ng lampas na makatwirang pagdududa na sinadya nga ang sunog. Bukod dito, lumabas din na ginamitan ng puwersa at pananakot ang interogasyon kaya sa wakas ay pinalaya sina Aoki at Park matapos ang mahabang laban sa korte. Pagkalaya nila, sinabi ni Park na ang matinding takot at desperasyong kanyang naranasan sa panahon ng interogasyon ang nagtulak sa kanya upang umamin sa isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Samantala, nagsampa si Aoki ng kaso laban sa gobyerno dahil sa maling pagkakakulong at humingi ng 91.9 million yen bilang danyos. Sa huli, napanalunan niya ang kaso at kapwa sila nakatanggap ng kompensasyon mula sa estado. Ngunit may mas malalim pang tanong na bumabagabag sa marami. Kung totoo ngang sapilitang pinagawa ang kanilang confession, bakit sila pumayag na umamin sa isang napakabigat na krimen?
Habang naghahanap ng sagot ang publiko, isang mas nakakagimbal na katotohanan ang unti-unting lumitaw. Noong nagsasama na sina Aoki at Park, kasabay nilang lumaki ang mga anak ni Aoki. Malapit ang mga bata kay Park at maging sila ay tuwang-tuwa na tinatawag siyang dad. Gayunpaman, matapos ang sunog at ang isinagawang standard autopsy kay Megumi, may natuklasan ang mga investigador na lubhang nakakabahala. Nakakita sila ng male DNA sa katawan ng bata, isang ebidensyang nagbigay ng indikasyon na siya ay inabuso. At ayon sa resulta ng pagsusuri, si Park mismo ang pinagmulan ng DNA na iyon. Nagsimula ang pang-aabuso 2 taon matapos magsimulang magsama sina Aoki at Park noong 8 taong gulang pa lamang si Megumi. Ayon sa mga ulat, hindi ito isang insidente kundi paulit-ulit na nangyari ng mahigit 50 beses at nagpatuloy hanggang sa mismong araw ng kanyang kamatayan. Alam umano ito ng pulisya. Ayon sa mga dokumentong lumabas kalaunan, tinakot umano ng mga investigador si Park sa pagsasabing kung hindi niya aaminin na siya ang nagsindi ng bahay, isisiwalat nila sa publiko ang kanyang umano'y pang-aabuso sa bata. Dahil dito, sinasabing napilitan siyang umamin. Hindi umano dahil siya ang may kagagawa ng sunog, kundi dahil nais niyang maitago ang mas mabigat na krimen na kanyang ginawa. Samantala, nang matanggap ni Aoki ang autopsy report ay labis ang kanyang pagkabigla. Ang lalaking kanyang minahal at tinanggap bilang bahagi ng kanilang pamilya at itinuring pang ama ng kanyang mga anak ay siya palang nang abuso kay Megumi. Habang pilit niyang pinoproseso ang katotohanan ito, lalo pa umanong dinagdagan ng mga investigador ang kanyang emosyonal na paghihirap sa pagsasabing siya ang may kasalanan. Sinabi ng mga investigador kay Aoki na siya ang nagdala ng lalaking iyon sa buhay ng kanyang anak at hinimok siyang umamin. Dahil sa matinding pressure at emosyonal na pagkawasak, tuluyan umunong bumigay ang kanyang kalagayan at napilitan din siyang umamin. Sa huli, lumitaw ang isang masalimuot na katotohanan. Ayon sa naging desisyon ng korte, hindi napatunayang sila ang nagsimula ng sunog. Ngunit ang ebidensya ng pang-aabuso kay Megumi ay nananatiling bahagi ng kaso. Gayunpaman ay hindi na maaaring kasuhan si Park kaugnay nito dahil lumampas na ang panahon na pinapayagan ng batas para magsampa ng kaso para sa naturang krimen. Dahil dito, sa halip na managot sa hukuman, nakatanggap pa siya ng mahigit 91 million yen bilang kompensasyon mula sa gobyerno. Para sa maraming nagmasid sa kaso, ito ang isa sa pinakamahirap tanggapin. Kung hindi umano na ituon ang investigasyon sa teorya ng arson at murder, maaaring mas nabigyang pansin ang mga ebidensyang may kaugnayan sa pang-aabuso at maaaring nagkaroon ng ibang direksyon ang paghanap ng hustisya para kay Megumi. Sa halip, naging sentro ng kaso ang aligasyon ng panununog at pagpatay. Dahil dito, hanggang ngayon ay nananatili pa ring paksa ng debate ang mga naging hakbang ng mga investigador, gayon din ang mga tanong tungkol sa sistema ng hustisya at sa paraan ng pagkuha ng mga confession sa ilang high-profile na kaso sa Japan. Ang sigurado lamang ay nananatiling trahedya ang sinapit ni Megumi. Isang batang nakaranas ng matinding pagpapahirap habang nabubuhay at namatay sa isang insidenteng hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin. At habang si Mr. Park ay natanggap na ang kompensasyong ipinagkaloob ng gobyerno, marami pa ring tao ang naniniwalang may mga tanong na hindi kailanman lubusang nasagot. At iyan ang kaso na bumalot sa Japan ng matinding misteryo, emosyon at mga tanong tungkol sa tunay na kahulugan ng hustisya. Sa kabila ng mga testimonya, ebidensya at ng mga naging desisyon ng korte, nananatiling bukas ang maraming katanungan.
Mga katanungang marahil ay hindi na kailanman magkakaroon ng ganap na kasagutan.